Itago niyo po ako sa pangalang Bea, 21 anyos. Isang third year college student sa Maynila. Nakatira ako sa isang maliit na apartment malapit sa universidad. Isang working student ako. Pero kahit anong kayod ko, kulang na kulang pa rin. Ang renta, projects at tuition. Lahat parang bangungot na walang gisingan. Isang gabi, habang umiyak ako sa loob ng CR ng door, dumating ang mensahe na babago ng takbo ng buhay ko. Habang nagtitipid ako sa instant noodles, tinawagan ako ng dati kong OJT boss, si Sir Nathan, 42 years old, may-ari ng isang marketing firm. Noon pa man, alam kong mabait siya. Pero may kung anong kakaibang tingin siya sa tuwing magkausap kami. Bea, kumusta ka na? Graduate ka na ba? Hindi pa po, sir. Napahinto po ako last sem. Kulang kasi sa pambayad. Sayang, magaling ka pa naman. Gusto mo bang tulungan kita? Tila napako ang kamay ko sa cellphone. May halong kaba at pag-asa ang naramdaman ko. Tulungan? Paano? Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagsalita siya ulit. Hindi ko ipipilit, pero kung gusto mong makabalik sa school, tutulungan kita. Lahat ng gastos akong bahala. Pero gusto kong mas makilala ka. Tumigil ang oras sa paligid ko. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Isang Sabado ng gabi. Nag-iaya siyang magkita sa isang hotel sa Makati. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Marahil dahil sa desperasyon o sa kakaibang kuryenteng nararamdaman ko tuwing naririnig ko ang boses niya. Suot ko ang simpleng puting dress na binili ko sa ukay. Pagbukas ng pinto ng suit, nandun siya. Nakaitim na polo, mabango at may matalim na titig. Maganda ka pala. Kapag hindi pagod sa trabaho, bulong niya habang nilalapitan ako. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa tenga ko. Nakakakilabot, nakakainit. Parang bawat galaw niya ay pinag-isipan. Huwag kang matakot, Bea. Hindi naman kita pipilitin eh. Pero hindi ko na kinaya. Ako mismo ang lumapit. Ang gabing iyon ang gabi na nawala ko sa aking sarili. Pero doon ko rin unang naramdaman na buhay ako. Kinabukasan, may natanggap akong bank transfer. Halos 3 buwang allowance at tuition agad. Kasabay nun, may mensahe. I just want to see you succeed. Stay mine until you graduate. At doon nagsimula ang lihim naming kasunduan. Tuwing weekend, nagkikita kami sa labas ng lungsod. Ako ang estudyante, pero siya ang tagapagligtas. Pero unti-unti, ang kasunduan ay nagiging koneksyon. Kapag tinatamaan ako ng guilt, magpapadala siya ng simpleng chat. Kumain ka na ba? At lahat ng pangamba ko biglang natunaw. Nagsimula akong mahulog, hindi sa pera, kundi sa kanya mismo. Pero may asawa si Sir Nathan. Bawat halik niya ay may kasamang kasinungalingan.
Isang araw, nakita ko ang post ng asawa niya. Happy anniversary love. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Nang magkita kami ulit, malamig ako. Bea, anong problema? Tanong ni Sir. Wala naman, Sir. Anniversary niyo pala. Congrats. Sagot ko. Tahimik siya. Ilang saglit bago siya lumapit. Hinawakan ang kamay ko. Kung pwede lang, ikaw ang gusto kong ipagdiwang. At doon ako tuluyang nawasak. Alam kong mali. Pero masarap magmahal kahit alam mong ikaw ang lihim. Habang tumatagal, dumadalas ang pagtawag niya. Tuwing gabi, boses niya ang huling naririnig ko bago matulog. Tuwing umaga, pera niya ang nagbabayad ng tuition ko. At tuwing weekend, katawan ko ang kapalit ng lahat. Pero sa kabila ng lahat, may pagmamahal. Totoo. Maramdamin, marupok. Pero totoong totoo. Hanggang isang araw, bigla siyang nawala. Walang text, walang tawag. Isang linggo, 2 linggo. Hanggang sa isang sulat na lang ang dumating. Bea, salamat sa lahat Pinagbigyan mo akong maramdaman ulit na bata. Pero kailangan ko nang ayusin ang buhay ko. Tandaan mo, hindi kita binili. Minahal lang kita sa maling paraan. 3 taon nang lumipas mula nang huli kong makita si Sir Nathan. 3 taon ng pagtahimik, paglimot at pagpapanggap na okay na ako. Ngayon, 24 na ako. May trabaho bilang marketing assistant sa isang kumpanyang bagong lipat sa Makati. Stable na, malinis at higit sa lahat, malaya. Pero minsan, sa gitna ng gabi, habang nagkakape ako sa balcony, naririnig ko pa rin ang boses niya. Yung malambing na, Bea, kumain ka na ba? At ang mga gabing hinaplos niya ang buhok ko habang tulog ako sa dibdib niya. Ginawa ko ang lahat para kalimutan siya. Pero, paano mo kakalimutan ang taong nagturo sa'yo kung paano magmahal kahit sa maling paraan? Martes ng umaga. Habang nasa elevator ako ng bagong opisina, biglang bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Si Sir Nathan. Naka-gray suit. Matikas pa rin. Pero may bahid na pagod sa mga mata niya. Nagtagpo ang mga paningin namin. Parang huminto ang hangin. Hindi ako nakapagsalita. Siya man tila hindi makagalaw. Bea? Sir Nathan! Tahimik kaming luwabas ng elevator. Lahat ng alaala, ang mga gabi sa hotel. Ang mga lihim na haplos. Ang mga luha at halik. Bumalik sa parang alon. Kinabukasan, ipinatawag niya ako sa opisina. Hindi na siya ang boss. Isa na siyang business partner ng kumpanyang pinasukan ko. Bea, gusto kong maging malinaw. Hindi ako bumalik para guluhin ka. Ang wika niya. Okay lang po, sir. Matagal na po yun. Sagot ko naman. Nathan, please, tawagin mo na ako sa aking pangalan. Nathan. Mula noon, parang bumalik sa dati ang lahat. Pero, yun nga lang, hindi na tulad ng dati. May halong pigil, may distansya. Pero,
may apoy pa rin. Tuwing nadidikit ang mga kamay namin habang nagpapasa ng files. At minsan, sa tuwing nagkakape kami sa pantry, maririnig ko siyang bulong. Miss kita, Bea. Pero pareho kaming nagpipigil. Alam naming bawal, alam naming delikado. Pero ang puso hindi marunong matuto. Isang gabi, nag-iya siyang mag-dinner. Celebrate daw. Yun ang sabi niya. Pagdating ko sa restaurant, may nakandang table na may wine at candlelight. Ang sweet, di ba? Simple pero may halong lambing ng nakaraan. Habang kumakain kami, tumingin siya sa akin ng seryoso. Bea, hiwalay na ako. Napahinto ako. Anong sabi mo? Tanong ko ulit. Hiwalay na ako. Matagal na. Hindi ko lang sinabi noon. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang buhay na walang totoo. Tahimik ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dahil alam ko, kapag bumalik kami sa isa't isa, baka wala nang makapigil. Pag-uwi namin, sa loob ng kotse walang imikan. Pero pagdating sa parking ng kondo, hinawakan niyang kamay ko. Bea, kung papayagan mo ako, gusto kong itama kung anong mali noon. At bago ko pa nasagot, marahan niyang hinalikan ng labi ko. Dahan-dahan, parang panaginip na ayokong magising. Mula noon, nagsimula ulit ang lahat. Pero iba na. Hindi na ako estudyante niya. Hindi na siya yung professor ko. Pareho kaming malaya, pero takot pa rin. May mga gabing sa unit ko siya natutulog. Tahimik lang. Yakap lang. May mga umagang sabay kaming nagkakape. Parang normal na mag-asawa. Pero sa likod ng lahat, may mga guilt pa rin. Dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit nasira ang dati niyang pamilya. Nathan, natakot ako, sabi ko. Sa ano? Sagot naman niya. Na baka karmahin ako sa pagmamahal ko sa iyo. Ngumiti siya ng marahan at hinawakan ang pisngi ko. Kung ito ang kasalanan ko, handa akong ulitin. At sa gabing iyon, hindi lang katawan namin ang nagtagpo. Pati kaluluwa. Mainit, totoo, at walang halong pagsisisi. Lumipas ang mga buwan, masaya kami. Pero hindi madali. May mga tao sa opisina na nagdududa. May mga matang nakamasid. Hanggang isang araw, inaya niya akong sumama sa abroad. Bea, may branch tayo sa abroad. Gusto kong magsimula tayong dalawa. Malayo sa lahat. Tahimik ako. Tiningnan ko siya sabay bulong. Pero, paano kung may mangyari ulit? Paano kung mawalan ka ulit ng gana? Paano kung ako naman ang iwan mo? Hindi na ako aalis, Bea. Dahil alam mo ba kung bakit? Ikaw na ang tahanan ko. At doon ako umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa takot. Dahil minsan, ang pinaka nakakatakot ay ang magmahal ulit sa taong minahal mo nang ipinagdasal na kalimutan. 2 taon na kaming magkasama ni Nathan sa Singapore.
tahimik ang buhay. Maliit na kondo, trabaho ko bilang junior marketer sa isang events agency. At siya bilang regional consultant. Parang normal na relasyon. Maliban sa katotohanang walang nakakaalam kung paano talaga kami nagsimula. Sa tuwing tinatanong ako ng mga bagong kaibigan kung paano kami nagkakilala, laging pareho ang sagot. Office mates lang noon sa Manila. At doon, nagtatapos ang usapan. Pero, sa loob ko, alam kong kasinungalingan iyon na araw-araw kong pinapasahan. Hanggang sa dumating sa opisina ko ang bagong regional manager. Isang Pinoy din, si Leo Velasquez. Mas bata kay Nathan ng 7 taon. Matalino at may halong biro sa bawat meeting. Hindi ko man gusto, napapansin kong napapangiti niya ako. Isang gabi, pagkatapos ng isang corporate event, nagyaya siya ng team dinner. Si Nathan, nasa business trip noon sa Malaysia. Tahimik lang akong nakikinig. Hanggang bigla siyang nagtanong. Ikaw, Bea, may asawa ka na ba? Wala, sagot ko. Boyfriend? Tanong niya ulit. Umiling ako, hindi makatingin. Hindi ko alam kung bakit ako nagsinungaling. Siguro, dahil sa ilang segundo, gusto kong maramdaman ulit kung paano maging malaya. Pag-uwi ni Nathan, ramdam ko ang distansya sa amin. Hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil may bigat sa mga mata niya. May nakausap ako kanina sa Manila, sabi niya. Si Mara, ex-asawa ko. Gusto raw niyang ayusin ang annulment para tuluyan na raw akong maging free. Tahimik lang ako. Ang salitang free ay parang kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Dati iyon ang pinangarap ko. Pero ngayong posible na. Bakit ako natakot? Baka dahil kapag tuluyang malaya na si Nathan, baka doon niya ma-realize na hindi na niya ako kailangan. Habang lumilipas ang mga buwan, mas nagiging busy si Nathan. Travel, calls, meetings. Ako naman, mas nagiging malapit kay Leo. Hindi ko sinasadya. Pero minsan, sa gitna ng problema, mas madaling yakapin ang taong laging nandyan kaysa sa taong laging wala. Hanggang isang gabi, naratan ako ni Nathan na umiyak habang may tawag kay Leo. Bea, ano to? Kaibigan lang, Nathan. Sagot ko. Kaibigan ba talaga? Hindi ako makasagot. Hindi dahil may mali akong ginawa, kundi dahil alam kong kahit pa-inosente, may kasalanan pa rin ako sa puso niya. Matapos ang ilang linggo ng lamig at tampuhan, isang gabi, nagyaya si Nathan. Bea, umuwi tayo ng Pilipinas. Mag-vacation tayo. Gusto kong bumisita sa probinsya mo. Nagulat ako. Sa unang pagkakataon, gusto niyang makilala ang buhay ko bago pa siya dumating. Pag-uwi namin, nakita niya ang lumang bahay namin. Ang nanay kong nagtitinda pa rin ng lutong ulam. At ang mga kapitbahay kong hindi alam kung sino siya. Hindi na bilang dating sugar daddy, kundi bilang lalaking handang maging totoo. Pag alis namin ng bayan, niyakap niya ako at bumulong.
Hindi na tayo tago, Bea. Tayo na talaga. Ngayon, balik na kami sa Singapore. Ako ng head ng marketing team. At siya naman ay semi-retired na. Tahimik ang buhay, pero hindi perpekto. May mga gabi pa ring inuulit namin kung paano kami nagsimula. At kung paanong kahit sa maling simula, maaari pa ring may tamang dulo. Bea, kung babalik tayo sa unang araw na nagkita tayo, tatanggapin mo pa rin ba ako? Tanong niya minsan. Oo naman. Pero sana, sa panahong iyon, pareho na tayong handang magmahal nang walang kapalit, sagot ko. At doon ko naintindihan. Ang tunay na kalayaan, hindi lang sa pera o relasyon. Kalayaan iyon. Kaya mong tumingin sa nakaraan at sabihing, oo, nagkamali ako, pero minahal ko ng totoo. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan na mangyari sa ating buhay. Ako, hindi ko rin ginusto na magkaroon ako ng parang sugar daddy para makapagtapos sa aking pag-aaral. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Sadyang kinapos at si Sir Nathan ang nandyan para tulungan ako. Hindi ko rin ginusto na mawasak ang pamilya niya. Pero nangyari na. Siguro, ito na ang nakatakdang para sa akin, ang tadhana ng aking buhay. Muli, ako po si Bea at ito ang aking kwento.